So, yung topic natin ngayon is how to uh, create a path for our text. Okay? So, first, we control double click yung workspace to create a new document. Okay? So, let's create a 4x4 inches na document. Okay, with the resolution of 300. Okay, so kung yan yung document natin, let's say gagawa ho tayo ng logo. So let's find the center. So madali lang ho kunin yung center nito kasi 4x4. Dito lang sa 2. So magdadrag tayo ng guide papunta dun sa center. So yan yung kanyang center. Okay? So kung halimbawa mahirap po natin makuha yung kanyang center, so ito po yung technique, no? Double click nyo po yung layer thumbnail dito sa layers palette para maging ordinary layer po siya. So yung background layer natin naging layer 0. Okay? And using move tool, naka-check po itong auto select layer and show transform controls. So may magpapakita po mga transform controls dito sa gitna. So yan po yung guide ng center nya. So magke-create lang po tayong ganyan. Yan. Okay? So andun yung center nya. So madali ho makita yung center ng isang object using yung ganung technique. Okay? So pares lang, nasa 2 inches and 2 inches yung kanyang center. So next, using our ellipse tool. Okay, so ito yung rectangle tool na ginamit natin kanina. So we will use the ellipse tool para gumawa ng circle or ellipse. Okay? So basically yung paggawa nun is just drag an ellipse na ganyan. Okay? So by default, gagawa po talaga siya ng shape. Okay? So mula dito sa layers palette po natin, nagkaroon ng shape na layer. Pero hindi po yan yung topic natin ngayon, kundi gagamitin natin yung shape to create a path. Okay? So dito sa option bar, so yung nakapindot kasi kanina is the shape layer. So by default yan po yung nakapindot. So yung katabi niya is the path. Okay? So pag ito yung nakapindot, tapos mag-create tayo ng bilog. So watch nyo po yung layers palette, wala akong nadagdag na layer kasi this is the path for our text. Okay? So undo ko lang. Okay, so sa Photoshop, by default nagsisimula siya dun sa upper left corner po yung paggawa ng bilog. Okay? So kung gusto niyo pong magsimula dito sa center, click niyo po, tapos pindutin niyo po yung Alt key. Yung katabi ho ng space, Alt key. Okay? So yan, nagsisimula siya sa gitna. Imbis na dun sa upper left corner ng image. Okay? So kung gusto niyo bilog na bilog, so sabay niyo po yung shift key. Okay? So para constant proportion. So you are creating a perfect circle. So ganyan po yung paggawa ng circle dito na nasa, alam nyo yung gitna nyan. Okay? So Alt key sabay ng Shift key. So diba, ganyan nakalaki. Okay? So na-create na natin yung path. So next is pindutin natin syempre yung horizontal type tool or
just press yung kanyang shortcut key na T. So, yan po yung kanyang cursor, may box po. Papansin nyo, may box. Kapag pinindito natin, yan, logo. Okay? So, we're creating a text layer. Kung gusto natin, susunod siya dito sa ginawa nating path, ilapit lang natin hanggang sa, yan, mawala yung box, napalitan ng line, slanted line. So, pag click nyo pong ganyan, yan, and type some text. William. Okay, so yan. Sumusunod po siya sa ating ginawang path kanina. So, kung gusto nyo mapuno yung circle, siyempre, first instinct, papalitan nyo kaagad yung size. No? So, gawin natin 24 point. Yan. So, lumaki at tumaba. No? Tapos, kung gusto nating iayos, using yung path selection tool natin, or shortcut key IA, so, just drag po yung handle dito. Okay? So, yung handle na yan is, pwede nyo i-drag pa loob para sa loob po yung text or palabas para sa labas. So, drag nyo lang ho ganyan para makontrol nyo kung ano yung placement ng text natin. Ito yung nasa kaliwa, malapit sa D. Diyan po yung starting niya. Tapos yung bilog, malapit sa G. Yan yung endpoint. So, yan. So, any text na beyond that marks ay hindi na madi-display. So, halimbawa, lalakihan pa po natin yung text natin. Kung gagawin natin 30. Yan, okay, so nawala na po yung business. No? Digital photo printing na lang ho yung nandun. Okay? So, undo ko lang ho. So, kung gusto nyo lalaki lang, tatangkad. So, gagamitin po natin dito sa option bar, katabi ng warp text is yung character and paragraph palettes. Okay. So, yan. So, ito yung character palettes. So, kung gusto nating yung height lang yung babaguhin natin. So, ito po yon, vertical scale. So, change lang po natin ng, let's say, 150. So, tatangkad lang ho, pero yung kalapad niya ganun pa rin. So, hindi nawala yung business. Okay? So, kung gusto nyo palaparin, in this case, hindi natin pwedeng palaparin na kasi lalagpas siya dun sa limit natin. Okay? So, ito yung babaguhin kapag gusto yung palaparin. Okay? The horizontal scale. Okay? So, madami pa po yun dito. So, ito yung 24 point. Yun yung size niya kanina. Okay? So, ganyan po yung paggagawa ng text. Circular text. Kasi, circle yung gamit. So, any other shape, pwede nyo pong gawing path layer.
Okay, so kapag may ganito po tayong sample, so lalagyan ho natin ng pangalan na hindi siya conventional. So let's say, lagay din natin sa puso. So be sure na nakaselect po yung path dun sa option bar ng ating shape tool. Lagay natin dito sa katabi nila. Yan, okay? And then select of course yung type tool or just press po yung kanya shortcut key na T. Okay? So forever. And ever. Okay? So para iayos, so gamitin uli natin yung path selection tool. Ilabas natin. Ayan, sa labas. Okay, since text po siya, so pwede nating palitan yung kanyang style dito sa style palette. Pili. Yan. Whatever. So, ganyan po yung paggagawa ng path for our text. Okay? Using our custom shape. So, pwede rin tayong gumawa ng sarili natin or mag-drawing using this pen tool. So, basically, of course, yung pen tool, parang ball pen niya na magdodrawing ka ng shape kapag ito po yung nakaselect. Pero we will use this to create our own paths para tayo magdodrawing. Okay? So, click lang, ganyan, click. Yan. So, kung hindi ganito yung behavior ng pen tool nyo, so by default kasi the pen tool is hindi naka-check yung pen option niya na rubber band. So, probably hindi yan naka-check kung wala yung line, no? Parang goma na sumusunod-sunod dun sa cursor. Okay, so gumawa tayo ng ganyan. Kahit anong gusto nyong shape na pwedeng i-drawing using the pen tool, susundan niya ng ating text. Okay? So after finishing, just press po yung shortcut key na T and ilapit nyo lang po dun sa path na ginawa natin and type the text. No? Okay, so nag-type po tayo pero hindi siya nakita. Okay? Bakit? Kasi yung endpoints niya ay nandun lang sa M. No? So, pwede nating baguhin using yung path selection tool. I-drag lang natin. Punta doon sa taas. Ayan. Baba natin. Okay. So, that's quite good. So, and we'll change the style of the text para mas visible siya. Ito.